unang-una, after breakup, ano ba yung ako kasi after breakup, ginagawa ko, nagpapakat talaga ako ng hair. Ewan Talaga? ko, Bobcat kailangan eh. ba? Hindi naman. Yung parang, gusto ko lang ng fresh start. Okay. Fresh start, tapos parang gusto ko new look. Oo. Or, meron ba akong gustong patunayan sa ex ko? Parang ganun. Okay, Na okay. parang, look at me. Kahit na, Oo. okay ako, kahit wala ka na. Siguro pagka naka-move on ka na totally, hindi naman yung right after breakup, parang, eto ka na. Pero ganun ako, yung parang, Nagpagupit ka ba nung nagpagupit ba ako nun? Parang hindi. Hindi. Parang Hindi. hindi. Oo. Hindi. Mm-mm. Hindi naman. Nagpa-change color lang. Yung parang I need something new. New. Okay. Parang Okay, ganyan. okay. Sa appearance, tapos, yun, parang, yun yung start na mag-move forward ka. Parang ganun. Welcome back to another episode of Tokyo Aunts. Welcome back Ayan, to us. It's been a week. Yan, and unfortunately, dalawa pa rin tayo. Dalawa pa rin po tayo. Ayan. Yes. Pero ilalaban natin to kahit walang kalaban. Yes. So, ang topic natin for today is, for this week, no? For this week. For this week, Yes. life after Breakup. Yes. Ayan. So lahat naman, no, naka-experience siguro ng breakup. Parang ang lucky naman pagka yung first boyfriend mo. Yung wala ka First talagang- boyfriend, girlfriend is yung, forever mo Yes, yun na yung nakaagad. forever partner mo. Which is meron naman. Oo. No? Pero parang wala ka na experience na breakup pagka ganun. Oo. No? Or heartbreaking regarding sa love. Mm-mm. Parang, di ko alam kung... Blessing siya or parang kailangan mo siyang maramdaman para Oo. maging strong enough ka. I Pero think, parang gusto ko, hindi pala. Is mommy ba yung first boyfriend niya si daddy? yes. Diba? Nakwento ko sa'yo, diba? Oo, Yes, ng Mother's yes. Day. Parang Oo. dapat pala siya yung gines natin. Yes. Kung- Si mama ko, first boyfriend niya si Papa and nagpakasal na sila. Tama ba? Oo. Yes. At pero heartbreaking din pala yung ending, di ba? Yes. So, But, I think nasabi ko sa'yo, Yeah. nagkakaligawan ulit sila. Ligawan stage ulit sila. pero akala ko pumupunta lang siya, yung okay na. Oo, after, everything that has happened, ngayon, regularly bumibisita na si Talaga Papa. ba? Uy, Oo. that's good. Yes. So, every week, parang nandun si Papa sa bahay. Tapos, pag public holiday sa Philippines, walang work si Papa. So, doon din siya sa bahay. And then, recently, my dad celebrated his birthday. Ang kasama niya yung 2 brothers ko and yung mom ko. Nagpunta yata silang Baguio. Wow. Oo, di ba? Mm-mm. Bonding. Oo, sabi nga ni, ano pangalan nun? Ni Fitzgerald Scott. Si Fitzgerald, there are many kinds of love in the world, but never the same love twice. Wow. Oo. So, ayun, I'm happy for them. I'm happy na sila ulit, hopefully, no? Pero it's a different kind of love, I think. Hindi na Yes, siya yes, yung yes. dati na parang iba yung love nung naramdaman nila nung nagliligawan sila, yung love nila nung nagkaanak na sila, yung love nila ngayon na malalaki na yung anak nila and after many many years apart, parang kikilalanin ulit nila yung kung sino na Yes. sila ngayon. Yeah. Pero So, parang mas, diba, sabi nga nila, love is lovelier and sweeter the second time ay, around. umentry. Oh. Yes. Kaya kasi parang, yun nga, yung, meron kasi ulit kayong mapag-uusapan. Yes.
Yes, Hindi yes. naman sa hindi na maganda yung mag-separate ways kayo, 'di Mm. ba? Pero yung second time around kasi parang mas kumbaga lalo na sa age nila mommy, parang mas pinatibay na sila ng panahon. So Actually, hindi na oo. PBB teens 'yan na Oo. mag-aartihan in small things Yes, lang, yes, na yes. small issues. Ngayon medyo matured roles na yung ginagampanan talaga nila. Bibaan na pala, no? Yes. Oo. So parang mas okay kasi parang yung lifetime partnership Yes, na yes, yes. yung pinag-uusapan nila. So, dapat pala talaga si Mami talaga yung Laban interviewin yan. natin. Oo. Next time, No! oo. Sa season 2 ng Tokyo Yes. Ants. So, moving forward from a breakup, di Oo. ba? Parang, unang-una, after breakup, ano ba yung Ako kasi after breakup, ginagawa ko, nagpapakat talaga ako ng hair. Talaga? Ewan ko, Bob cut kailangan eh. ba? Hindi naman. Yung parang, gusto ko lang ng fresh start. Okay. Fresh start, tapos parang gusto ko new look. Oo. Or meron ba akong gustong patunayan sa ex ko? Parang ganun. Okay, Na okay. parang, look at me. Kahit na, Oo. okay ako, kahit wala ka na. Siguro pagka naka-move on ka na totally, hindi naman yung right after breakup, parang eto ka na. Pero ganun ako, yung parang Nagpagupit ka ba nung nagpagupit ba ako nun? Parang hindi. Hindi. Parang hindi. hindi. Oo. Hindi. Mm-mm. Hindi naman. Nagpa-change color lang. Yung parang I need something new. New. Okay. Parang okay, ganyan. Okay. Sa appearance, tapos, yun, parang, yun yung start na mag-move forward ka. Parang ganun. Kaya nung parang college ako, parang, new haircut. Nag-break na naman kayo. Parang bagong boyfriend. Parang ganun okay, na yung okay. inaano nila sa akin. Sabi ko, minsan hindi naman. Pero pagka ganun, right after breakup, basta gusto ko lang ng parang, yung iba kasi sinasabi nila, usual yun common yun sa mga babae. Tinotoo mo, yung- Na nagpapagupit. Siguro kasi parang, ewan ko ba kung wala silang mapaglagyan ng inis nila or galit nila, ganyan. Nagpapagupit sila. Pero ako parang gusto ko lang ng ng new me. Okay. Ganun. Oo. Parang new year, new you. Parang, There's nothing wrong with that naman. Ganun. Hala, so kailangan ko rin palang something new kapag Parang ganun. Ah. Oo. ano kaya? Anong gusto mo? Hindi ko nga alam Anong gusto Kasi mong something? nagbago na ako ng hairstyle. I think etong ganitong kulot-kulot ko, tong paandar na to, from this year lang naman to. Oo. Nag-start tayo. And na-start ko na. nagpalit-palit yan. So, hindi to pwede. Ano kaya? So, anong bago pagka nakipag-break ka? For me? Oo. ng- Meron ba? Yung muna, physically or Nung nakipag-break ako dun, nung nag-break or kami basta nung... break kung sino Oo. man nakipag-break. Yung first ko, tsaka yung second ko, siguro dahil nagka-time ako sa sarili ko, guilty talaga ako. Kapag in a relationship ako, medyo nauubos yung time ko sa friends and family ko. Kasi halos lahat, nilalaan ko for my partner. So talagang, kumbaga, yung 100% mo, 80% nasa kanya. Yes. So 20% hahatiin mo pa for your family and friends. Yes, guilty talaga ako doon. I know may mga friends ako dati na nag-a-advise na hindi dapat ganon. Kailangan, Balance. kailangan balance. O kaya kailangan mas prioritize mo pa rin yung friends and family mo. Which I understand kasi nandyan na sila before dumating yung partner mo. Pero nung nag-break kami, siguro I spent more time with my friends and family. Yun. Tapos, number 2, for myself, so, nag-gym ako. Yun nga sasabihin ko. Balik Alindog program, diba? ganon. Parang, ganun din. Yes. Gusto mo pa rin physically, maging attractive ka para for the new na naman. Oo, new one. ganun. Kasi Parang, ganun naman, diba? Pero not necessarily for others. For yourself din. muna. Oo. Parang, kumbaga, healing, ganon. Yes. Healing or is there a part, lalo na pag hindi ikaw yung nakipag-break. Yes. Parang, Much ayan, more than that, diba? Kasi Yes, parang yes. yung second boyfriend ko din dati, parang third party involved. So parang naiwan ako, parang hindi pwede to. Mas maganda ako doon. Parang ganon. So parang kailangan ko to do something na unattractive pa ako. Ba't niya ako iniwan? Ba't niya ako pinagpalit? Ganon. Parang for me, isa rin yun. Hindi lang yung gusto ko lang ng bagong ako. Parang for me kasi may gusto akong patunayan. Kung bakit mo. Napakita mo Parang naman ganun. ba?
I guess so. Ay! Pero kasi yung next sa kanya, si ano na. Oh, di ba? So, parang wala naman ako dapat patunayan. Te, mahirap patunayan Di ba? yan. Wala eh. Kasi mas Oo. maganda. Oo. Te, Di sorry. ba? Kaya wala rin. Pero at least for myself, alam ko na hindi ako yung mukhang kawawa na Yes, iniwan yes. mo ko. Oo. Totoo naman, totoo. So yun, for me, I spent more time with friends, nag-gym ako. Yung hobbies ko, before I got in a relationship, yung video games, movies, ganon, parang I had time to do them. Kasi with my first and second, parang kung ano yung hobbies nila, inadapt ko. Parang, oo, hindi ko alam, parang ganong klaseng tao talaga siguro ako, na parang nag-a-adapt ako sa kung sino yung kapartner ko. Mm. Yun. So, Pero gusto mo naman yun. ginusto ko naman. Oo, I'm not, Interested ka rin interested sa din ako. ginagawa nila. Kaya Yes, ginawa yes. mo. Yes. Hindi naman na I'm playing the victim card, no? Yes. Hindi. Ginusto ko yun. Pero sinasabi ko lang na ako yung klase ng tao na ginugusto yung ganon. Does that make sense? Yes, Yun. yes. So yun, so I took it to myself na parang I have more time to rediscover what my hobbies are, ganon. Tapos, ano pa ba? Nag-solo travel ako. Ay! Yes. Nag-soul searching ka. Totoo po yan. I did it. For what? Soul searching. As in, ako lang talaga mag-isa. Walang booking.com. Ako lang talaga mag-isa. It happened twice. First, nagpunta ako ng parang beach area ng Japan, Kamakura. I spent 5 days there. Ay. Oo, talaga, te. Tapos yung day na umalis ako ng apartment is the day na umalis siya nag-move out siya ng apartment. So, pagbalik ko ng bahay after my vacation, after my soul searching, wala na siya. Wala na yung gamit niya, lahat-lahat. Tapos yung second time naman, it was, I think, a few months after nung breakup namin. Nagpunta ako ng malapit sa Osaka, Wakayama. Malayo rin. Malayo rin, oo. Yun naman 7 days yun. Oo, yun. Talagang inikot ko yung buong, from south to north ng province na yun. Inikot ko talaga siya. Yun. Did you question yourself na anong mali sa akin? Oo naman. Oo naman, syempre. Parang, am I not enough? Kasi may third party involved din. Yun yung mahirap kasi pag may third party. Oo. Parang hindi ba ako sapat? Kung ano ba nagawa akong mali? Yes. Lalo na dun sa peak na, okay naman kayo. Di ba? Yung parang wala naman tayong problem, ganyan. Then suddenly meron lang siyang nagustuhang iba. Yes. Yun yung masakit eh. Kasi yun yung parang ang hirap mag-move on. Kasi iniisip mo, ano ba yung mali mo? Yes. Hindi lang din para balikan siya. Para moving forward sa new relationship mo soon or kung sino man yung next. Parang hindi mo nagagawin. Yes. Kasi diba? So parang sarili mo rin yung kana-question mo. Oo. Tapos parang may in hindsight, no, parang may mga baliw moments ako na kasi nung nag-break kami nung time na yon, I was new dun sa teaching job ko. Tapos may mga co-teachers din ako doon. So, bago ako, syempre, new environment, new people. Tapos may isa akong na-meet doon. She asked, kasi durog ako noon eh. So, she asked if I was okay. Sabi ko, yeah, okay lang ako. Tapos sabi niya, do you want to have dinner? Tapos sabi ko, okay, sige. So, nag-dinner kami. Stranger, nagpagkwentuhan ko ng love life ko. So, parang sabi ko, shocks, hindi ko gagawin yon. Hindi ko na siya gagawin ngayon. Pero at that time, or dahil nandun ako sa state of mind na yon, napagkwentuhan ko ng buhay ko yung isang stranger at that time. Because you feel the need na ilabas. Yes. Kahit sino na lang, basta at least pero gumaan sa feeling, diba? Yes, and best friend ko na siya ngayon. Diba? Thanks to that kwento. Nahok sa chika ko. Pero, ayun, dahil, parang yun, just looking back, na parang, kapag yung life after breakup, sira ka talaga. Yes. At least for me. Oo. And, I don't know. For me, hindi ko alam kung naniniwala ka sa ganon. Sabi nila,
na kung gaano daw katagal yung relationship mo, it should take half the duration para mag-move on ka. So, halimbawa, kami, 2.5 years kami nagtagal. So, dapat At 1.25, 1 year and 3 months, dapat ang igugugol mo para mag-move on. And then, maghanap ka na ng bago. Yun nga yung tatanong ko, sabi ko, do you believe in 3-month rule ng dating? Like, right after the breakup, like 3 months muna no dates. Ako and nga, like, 1 year Diba nga? tinik para mag-move on eh. siguro it depends on how heartbreaking the breakup Sa bagay, is. oo. Kung kaya mo na bang mag-move forward. Kasi yung parang yung first boyfriend ko, ano naman kasi yun. So, ako naman yung, hindi ko kasalanan, pero ako naman yung nang iwan. Hindi naman ako iniwanan. Kasalanan mo pa rin ba? Hindi na. Parang I just wanted a cool off. Kasi Okay. nag-aaral pa ako at the same time, working Kailan ba student to? ako, college. Okay. Yung first boyfriend ko. So, parang so busy sa school, yung parang exams, finals, ganyan. Tapos, hindi ko na ma-manage yung time ko. Right after school, meron pa akong work until night. Tapos, afternoon, love life pa ba? Kasi ka-work ko naman siya. Parang, wait, parang gusto ko munang mag-pause. Same university? No, same sa work. So different universities but same work. Same work. So doon Oo. kayo nagkakilala sa work? Yes. Okay. So parang sabi ko, wait, hindi ko na yata kaya i-manage. Not because hindi ko siya gusto or hindi ko siya mahal. Pero hindi ko na kaya i-manage yung time. It's not you, it's me. Yeah. Oo. Now it's me. Ganon. Ah. So parang yung after nun, okay na ako. Ready na ako ulit. After college na to? Hindi pa. Yung parang na-manage ko na siguro yung time ko. Okay. Parang, hindi pa. Kasi second year college pa lang ako. Siguro eh. overwhelmed ka nung time na yun. Yes. Okay, gets. Tapos Okay. first boyfriend pa. Ganyan. Ah. Tapos parang gusto ko na siyang, parang kaya ko nang i-manage. Ganyan. Medyo okay na ako sa school. Pero hindi na siya okay. Parang gano'n. Nahiya na ako. Baka meron na siyang iba. Ganyan. Kasi nawala na rin ako dun sa work. So, kung bumalik man, nawala na yung communication. Ganyan. So, baka hindi na siya okay. So, yun, parang hindi ganun ka-heartbreaking. Kasi hindi naman walang third party involved. Wala. Pero it took me a year pa para magkaroon ulit ng boyfriend na iba, hindi siya. Pero at what point within that year, mo nasabi sa sarili mo na okay na ako, pwede na ako magmahal ulit? Siguro dumating lang. Kasi nagustuhan ko yung taong yun, yung second. So, wala talagang time na pwede na kaya, ganyan. So, wala kang point in time na na-realize mo na, pwede na ako magmahal ulit. Wala. Kasi hindi naman ako nasaktan eh. Kumbaga, hindi naman kasi ako nasaktan. So, any moment siguro kung ano. Papatasin mo. Oo. Kasi hindi siya, ang nagtagal, yung second, kasi yung second, yun na yung may third party involved. So, after nun, siguro it took me like 3 years? Or 2 years? Para mag-move on? Oo. Bago. Gano'n ba kayo katagal? Sandali lang din. Months lang din. Pero 2 years? Hindi kasi bakit ganun? Parang nag-question ka na kasi bata ka pa eh. Na-question mo na yung sarili yung mo. self-worth Bakit? mo. Oo. Parang ano ba yung mali sa akin? Ganyan. So parang kaya kahit may mga nanliligaw, parang ayoko muna. Baka ulitin ulit. Yung ganun. Parang somehow traumatic. Kasi sobrang gustong-gusto ko yun. Tapos talagang nagmakaawa pa ako. Pumunta ako sa bahay. I don't like you anymore. Tapos hindi pa ako gusto nung nanay niya. Yung parang wala talagang ipaglalaban. Tapos umuwi ako 12 in the midnight. Umuwi ako na pinauwi niya kasi ako. Parang umuwi ka na. Wala na talaga. Ganun. So parang sobrang heartbreaking din. Kasi okay. Ayoko na. Parang gano'n. Kaya kung sino man yung next naman ng ligaw, hindi ko na inano agad. Kasi, actually. Gets ko diba? na. Kaya parang wala ring time na parang ano ba yan? Parang hindi pa nga ako okay. Kaya wala naman talagang fixed duration kung gaano katagal dapat. To move into next. Siguro pag may dumating na lang talaga na for you, parang okay naman to, baka alagaan naman ako, baka hindi naman siya katulad nung ano. Diba? Ganun lang din. Yung first, eto palang second mo, and to si Derek.
years ba? Ka Kasi naging single before dumating si Direk. si second, pandemic relationship kasi yon. Nabuo sa pandemya. Nagtapos din sa pandemya kasi 2 months lang kami noon. Oo. Tapos etong si Direk, siguro yung pagitan nila kasi eto tapos na yung pandemic eh. Oo, okay na yun. So, kailan ba yun? I think 2, 3 Years years ang din. pagitan. Oo, medyo matagal. Oo. I think medyo matagal. Pero in that 3 years, ready ka naman. Wala lang talagang, Yes, oo. wala ka lang talagang magustuhan. Kasi feeling ko yung second relationship, playtime lang talaga yon. Oo. Feeling ko nga sa kanya, hindi naman niya dinedefine as relationship yung nangyari sa amin. Pero ako, for bookkeeping na lang. Yes. Oo, kailangan kasi naka-declare. Kailangan naka-declare. Declare tayo Second eh. relationship, Oo. 2 months, ganon. Kaya for me, hindi ako masyadong, parang yung nangyari sa'yo ng first relationship mo. Hindi Yun ka yung masyado. na-feel ko with my second, na parang okay lang. lang. Oo. Kasi hindi ko masyadong Masakit. sineryoso. Hindi masyadong sineryoso yun. So, I think the day after namin mag-break, ready na ako nun. Pwede na ako. G na ako ulit nun for ligawan. Wala. Kasi pandemic pa rin kaya siguro factor din yun, kaya hindi nasundan. Agad-agad. Kaya kasi mahirap lumabas to date. Yes. And actually, si second, ano lang yun, nereto lang din yun eh. Nereto lang siya nung close friend ko. Kaya siguro, naging okay kami. Pero kasi, kung sa dating app kami nag-meet, feeling ko hindi kami hindi rin match kami, hindi talaga. nag-match. Kasi, di ba takot lahat lumabas at Yes, that time. yes. So, yun. I think, but, it was lesson learned lang din talaga. Yes. Pero, every relationship is the same, yung nangyayari. Hindi, di ba? What do you mean? How it ended? Yes. How it ended or yun nga. Hindi, di ba? Hindi. Kasi yung first ko, warak talaga ako. As in, sira talaga. And it took me time to recover, to pick up the To pieces. heal. Ganon. Pero kay second, yun nga, the day after, G na kaagad. Kasi, hindi ko naman masyadong sineryoso talaga. Oo. But I think, for other people na mas makulay yung dating history nila, siguro it varies. Ilan ba yung naging sa'yo? Dito po ba natin sasabihin? Bigyan mo lang ako Magkakasabihan po ba? bigyan mo lang ako ng estimate. Hindi Between naman. the numbers 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10. Ayun. So, sa'yo, it varies ba? Yung Or... reason, yes. And then, okay. So, yung reason, nagva-vary. Pero yung moving on process, Yung moving on process, ewan ko ba kung parang nasanay na lang. Hindi kasi yung longest relationship ko is is before my husband. So, yun yung longest. okay. So, mga 3 years kami doon. Okay. And kaya lang kasi, nag-break na kaming one time, third party for him din. Pero hindi yes. Pero through lang kasi, parang chat, parang gano'n, na-scam lang siya, gano'n. Tapos, bumalik siya ulit sa akin. Tinanggap ko ulit siya. Kasi, parang okay pa kami, gusto ko pa rin naman siya. Tsaka hindi naman sila. Parang na-scam lang siya talaga. Na-in love siya, virtual. Gano'n. Gano'n katagal yung, niyo? Nung first? Cool off niyo? Siguro mga 2 months lang. Okay. Bumalik lang siya agad. So, tinanggap ko ulit. Tapos, another 2 years. Ganon. Tapos yung parang, ang nangyari doon naman kasi, parang naging stagnant yung relationship. Yung alam mo yung parang ready na ako for the next stage, for marriage. Pero parang wala siyang plan. Okay. So, ganon. So, yun yung naging reason ko na parang, saan ba ito papunta? Parang, actually, no. Parang hindi ko na mahirap kasing, mahirap mong i-push yung taong hindi pa nasa ganong stage. Hindi ready. Oo. Parang sabi nga nila, there is right person, pero right person na siya for you to marry, pero wala pa siya sa right time
for Yes. marrying. Oo. Kaya kasi di ba merong mga nangyayari na parang, minsan na like after 10 years sila together, they ended up breaking up pa rin. Oo. Kasi hindi nagiging, parang walang progress Yes, yung yes. relationship. And then, pag nakakilala agad, after 10 years, biglang nag-asawa. So yun yung time siguro na ready na siya for marriage. Kasi yung time na gusto mo, hindi connected yung ano niya, yung parang hindi, gusto mo na magpakasal, pero wala namang nagpo-propose, lalo na pag babae, di ba? Mag-aantay ka talaga, hindi naman pwedeng ikaw yung Yes, yes. yung magpo-push sa guy na, Oo. please marry me, ready na ako. Hindi, di ba? So, hindi naman pa siya ready. Oo. So, for me, ready na ako. Nag-break kami, 1 month lang, nakilala ko si Hubby. Oh. After 7 months, nagpakasal na kami. So, parang it's It all shocking makes sense. for everyone Ah. na bakit hindi mo pinakasalan yung long time boyfriend mo, tapos ito kakakilala mo lang, months lang, ganyan. Kasi nga, nasa marrying, na ako, ka stage na. na ako. For me, I'm ready that time. Kaya tapos, nandun ka pa na in love ka. So, 1 month lang talaga yung pagitan na nag-date ako. Nagkaroon ako ng boyfriend, tapos yun na yung napangasawa ko. Versus dun sa mahabang panahon na walang progress. Parang or sometimes it's just not the right person. Yes, Baka ganun maybe. talaga. Oo. O Parang hindi lang talaga. reminds me of that movie, yung alam mo yung 500 Days of Summer. Yes. Oo, si Zooey Deschanel. Ganda niya doon din. Oo, yun. Parang ganun lang na it's not you, it's me. It's just Yes. we're not a match. Just different people talaga. Eto na. So, what about closure? Ako, na-experience ko yun sa first ko. After a few months na we're apart, kinontak ko siya. May bagong partner na siya. And I was still single at that time. Minessage ko lang siya. Sabi ko, how are you? Ganon, chika-chika. Tapos parang, I kinda want closure. Still? Syempre, kasi we ended things abruptly eh. Parang bigla ang wala na. So, I wanted closure. So, sabi ko, is it okay? Tapos sabi niya, okay, I'll just run it by my partner. And then I'll get back to you. Pumayag yung partner niya. So, nagkita kami. Pero you know na he has partner, di ba? Parang closure na rin yun eh. Parang for me, kailangan ko ba marinig for you to tell me in front of my face, sabihin mo na, I don't like you. Paano ba yung closure na? Closure kasi, yung reason na binitawan niya nung nag-break kami is I just can't do it anymore. Pero hindi niya dinatali kung anong part yung he can't do it anymore. So for you, parang baka pwede pang ma-fix. May ganun You ba? mean at that time? Yes. Yes. So parang hoping ka pa rin na parang petty quarrel lang yun na magiging okay naman. Or, at that time, yes. yes. Pero nung closure na, alam kong wala na talaga kasi may bago na siya. Yun nga kasi, di ba? Nagkaroon ng bago eh. So parang, for me siguro pagka ganun, I don't need any more closure kasi ito ni meron eh. Yes. Pero at that time, nung humingi ako ng closure, I genuinely just wanted answers. For your peace of mind? For my peace of mind. Oo. Kasi, kung nanonood ka man, no, baka kasi may overlap. Kinlaro ko yun. So, gusto mo lang malaman yung reason is valid ba? Or baka kasi na-in love na siya? Yes. Third Yes. party. Oo. Does it matter pa? Syempre, Like hindi that. na. Pero syempre, for my peace of mind, gusto ko ng sagot. And ang sagot niya sa akin, wala naman daw overlap. Pero hindi pa rin ako naniniwala doon. Pero sabi niya, walang overlap daw. Syempre, sa kanya nang Okay, galing. that's your story. Oo. Ano po yung iba kong kinlaro? Tapos parang, apparently, may medical reason pala kung bakit lagi kami nag-aaway. Kasi he was diagnosed with ADHD. So, he cannot focus. Oo. So, parang tapos napaisip na lang ako na, so kung tayo pa ba at that time, tapos na-address mo yung issue na yan kasi apparently he takes medication for ADHD. So, hindi lang mild. Hindi lang mild apparently.
So, nung nasa isip ko na, kung na-address mo yan, nung tayo pa rin ba kaya? Or talagang sadyang wala na talaga tayo? Yung mga ganong tanong. Pero hindi ko na tinanong, syempre, kasi out of respect na dun sa current partner niya. Yun lang, yung mga nasa isip ko lang. Pero syempre, happy na ako ngayon. Yes, with direct. Pero hindi sa akin, kunwari, yan, humihingi ka ng closure and then mayroong one last date. Paano pag nagbago during the conversation na parang, nagkita kasi kayo ulit, di ba? So, paano pag meron na naman na-ignite dyan na, parang iba pala, kasi naka-China siya eh. So, parang iba pala pag ikaw yung kausap ko or ano. Paano pag may nabuo na naman? Diba? Alam mo, parang ang hirap ng closure pagka meron ng partner eh. Alam mo si Derek, tsaka yung diba second nga? niya. Diba? Diba nga? Yun nga, diba kaya ayoko eh. Habi ko, diba, bakit? Anong reason for meet up with the ex? Kaya feeling ko, pag ako, I think, nagtitiwala na ako sa kanya. Andiyan kasi siya. Kaya nga eh. Sumasagap din ng chikat eh. Hindi, feeling ko kapag nagtanong siya sa akin, kung pwede ba, just in case, magtanong yung pangalawa niya, no? Kung papayagan, kung okay lang ba sa akin. I think, okay ako. Kasi nagtitiwala na ako sa kanya. Trust him enough. Oo, na alam kong matibay na yung foundation. Kaya, okay lang. Hindi tayo sure. Final answer. Ilalock-in ko na yan. Final answer na to. Wala nang bawian. Diba? Kaya parang sa akin, there's no need na talaga for closure or for meetup. Huwag na. Kasi, baka kung ano, saan pa mapunta. Talaga? So, halimbawa, nagtanong sa'yo, love, ano naman, no? Closure naman. Hindi ka? Hindi. Okay. Siguro, through chat na lang yun, pero in person. Parang, ano ba yun? Gano'n. Ano pa ba yung question na hindi clear? Gano'n na lang. Pag-usapan na lang natin, pero wag na natin pag-usapan pa sa personal. Pero meeting with, yun nga, yung third ko, yun si LG. Kaya ako nakipag-meet kasi hoping ako. So, not for closure eh. Okay. Not for closure, but hoping ako na merong second chance. Okay. Kaya ako nakipag-meet. Tapos doon niya sinabi. Tapos ni-reveal niya yung reason. Yung cards niya na, ayan. Oo. Na, eto na ako, te. These are my cards, ganon. Yeah, so kaya, yun ang closure. Wala na. Okay na. Wala na ako dapat pang i-hope for. And I think, very good friends kayo now. Yes. Kaya, marami kayong common denominators ngayon. True. At isa dyan. Si Anel. Ayan. So, it's nice that even if the topic is a little, not sad or a little, you know, on the downside, at least we're ending it on a very positive note. Yes, and marami namang matututunan right after breakup. Hindi lang naman. It's not the end of the world. Yes. Moving on pa rin. Saka, yun, marami rin kasi sa sobrang traumatic din ng mga na-experience na syempre iba-iba naman tayo na ways how to cope. Pero, mas okay, meron pa rin joy and goodness dun sa relationship na yun. At meron ka rin naman na uwi. May baon ka pa rin naman for your next relationship. So, I guess, okay pa rin na mag-trust again. Let yourself to love again. A chapter closed, but the book is not. And with that said, thank you very much for sharing your thoughts